Sa Pansol, Laguna, isang alamat ang pinaniniwalaan. Tungkol ito sa aswang na nag-aanyong ibon. Bawat pagaspas ng kanyang pakpak, maririnig sa labas ng mga bahay. Ang target raw ng ibon, mga buntis. Kung may naglalagabog po sa bubong namin paggabi. May nakakatakot na tunog ang ibon. Ito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na wakwak. Totoo kaya ang mga ganitong kwento? Ang 6 na buwang buntis na si Tess, nagmamadaling magsara ng bahay tuwing sasapit ang gabi. Opo, naniniwala po sa aswang kasi po may naglalagabog po sa bubong namin paggabi. Ibon po. Basta po nahuni po siya. Basta maano po yung huni niya malakas po. Ganito rin ang narinig ni Leia noong nagdadalang tao pa siya. Nung ipagbuntis ko yung pangatlo kong anak, lagi nang may parang tik-tik ba dun sa taas ng bubong namin. Yung wak, 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 ganun. Mapula at nanlilisik ang mga mata. Matulis ang tuka. May mahabang pakpak. At madalas sa gabi nagpapakita. Pero ang inaakalang aswang, isa palang black-crowned night heron. Wakwak ito kung tawagin sa ilang lugar sa Pilipinas. Ang mga wakwak, malayo sa mga paniniwala. Ang nanay na ito, kababalik lang galing sa paghahanap ng pagkain. Dala niya sa kanyang tuka ang mga isda na ipapakain sa kanyang mga inakay. Unang lumapit sa ina ang mas malaking inakay. Dahil malalaki na, naubos agad ng unang inakay ang dalang pagkain ng nanay, kaya hindi na nakakain pa ang pangalawa. Kaya naman agad nang umalis ang nanay para manghuli ng iba pang pagkain. Hindi niya kayang tiisin ang gutom ng mga anak. Crepuscular ang mga black-crowned night heron. Ibig sabihin, aktibo sila tuwing bukang liwayway at dapit hapon. Pero naiiba raw ang sitwasyon kapag mayroon na silang anak. Pag meron na silang chick, so kailangan mo na silang constantly pinapakain ng chicks for them to grow. So every few hours or even every few 30 minutes, kailangan mo pakainin yung chick. Kahit oras pa ng siesta, ang mga magulang, para bang hindi mapakali. Pabalik-balik para maghanap ng pagkain. Matatanaw ang nakakapagod na eksena ng pamilyang ibon. Dito natin nakikita na meron silang pinagmumulan na puno kung saan yun yung mukhang tahanan nila. And kitang-kita namin on eye level namin na tumatawid sila papuntang Laguna de Bay, tapos pagkatapos nila mag-hunt ng food sa Laguna de Bay, pabalik naman sila. So iba-iba yung mga direction na nakikita namin. Sa punong ito sa likod ng resort ang napili nilang maging tirahan. Maya-maya pa, yun o, nag-landing o! Wow! Napaka-graceful ng landing nila. Woo! Masaya kaming pagmasdan ang binubuong pamilya ng mga night heron. May kakaibang bisita ang resort na ito sa Pansol, Calamba. Hindi kasi sila dumayo rito para magbakasyon at mag-swimming.
narito sila para maghanap ng ligtas na lugar para gawing tirahan. Sila ang mga black-crowned night heron o wakwak. Although it's a resort, pero makikita mo nagko-coexist yung tao at yung mga hayop dahil nga sa mga puno na ito. And one good example is that parang sanctuary ng mga black-crowned night heron. Sa likod lang mismo ng mga kwarto, makikita ang mga puno na piniling tirahan ng mga wakwak. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi na mabilang. Dito pa lang sa puno na ito. And there are around 4 to 5 trees para gawing nest ng mga wakwak na ito. Para lumamig ang pakiramdam, pinagagalaw nito ang lalamunan na nakatutulong para ma-regulate ang kanyang temperatura. Hanggang sa may isang ibon na biglang lumapit sa kanya. Habang ang ibon na ito bumalik sa loob ng puno kung saan naghihintay ang kanyang mga inakay. Dala ng parental instinct, agad niyang binugaw ang ibon na lumapit sa kanilang pugad. Where'd you get it? Well, I think they have a nest dun sa mango tree. And then nahulog siya and I think he's hurt. Para siyang may tama nga yung may mata tama niya. yung mata. Nangangagat po. May infection yung eyes niya. Siguro kaya madali nakuha ni ma'am kasi may injury. Oo. Okay, It's just by the way, I'm a vet and I I can see. take care of it. Okay, So, that's good. That's very nice. Oh, don't this bite. is a juvenile black-crowned heron po, night heron. Wow. And ito po yung kanilang nesting area. So siguro pumunta dyan sa area nyo dahil injured yung eyes niya. But at this age, they're starting to fly already. Nahulog siya sa nest, So thank you for your concern. Nakikita mo ito. I would never thought na may ma-handle akong juvenile, pero ito, may dumating at may sinurrender na juvenile na black-crowned night heron. And mukhang malakas naman siya, kaya lang apektado yung mata niya, so mamaya gagamutin natin ito. Kung titignan, magkaiba ang itsura ng bata at matandang wakwak. Brown na may batik-batik at dilaw ang mata ng inakay, habang puti at gray na may itim na korona at pula naman ang mata ng adult. Habang lumalaki, dumadaan sila sa tinatawag na molting stage, kung saan nagpapalit ng kulay ang kanilang katawan at mata. Mukhang minor lang naman ang injury ng bird na ito, nitong black-crowned night heron. And it's just in the eye. We're just going to apply some medications. 1, 2. And then I'll just give it some antibiotics to ensure, to prevent its infection. And then, pakakawalan natin siya dyan. Okay, time to release this juvenile night heron. Hopefully, mag-take off siya, ha? 1, 2, 3, go! Alright! Maya-maya pa. Ang ibon na madalas pinagkakamalang aswang, gusto lang protektahan ang kanyang pamilya. Mahalagang naiintindihan natin ang mga ganitong bagay. One of the sounds that you would hear is from the bahaw is yung kwak. So meron siya yung rasping sound na tapos meron siya yung kwak. Kwak. I think the name wakwak applies because it's onomatopoeic. Kung yung tunog ng pangalan, tunog ng ibon, usually yung pinapangalan natin. Predator sila ng maliliit na hayop at pagkain naman sila ng bayawak, sawa at iba pang malalaking ibon. At dahil isda ang kinakain, nakakatulong sila sa pagkontrol ng mga invasive na species ng isda na nakasisira sa mga palaisdaan tulad ng Laguna.
Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.